Payambot ang usab. Atong tema nagaingon, we are called to be one with Him. Gitawag kita aron mahiusa ni Ginoong Hesukristo. Ug mao kana ang atong topic or atong tema niini nga Domingo. May soon, we can only experience oneness or unity with God through the family. Maka-experience lang ta sa kahulugan sa panaghiusa, diha lamang kini nato masabtan kung unsa ang pagkausa o unsa ang unity. First and foremost, ato kini masabtan diha sa konteksto sa pamilya. The prayer of Jesus, atong nabasa sa atong Ebanghelyo gayon, na katong Ebanghelyo nga atong gibasa, pag-ampo kato ni Ginoong Hesus. And that prayer, the prayer of Jesus is the very expression of the heart of God. Mao gyud to ang tinuod nga kinaiya sa Dios. Kay sa unang panahon, I don't know kinsa sa inyo din nagbasa sa una og moingon lang ko sa una kay karon gud mura di naman tagbasa Biblia kaayo. Kinsay nakabasa sa Biblia nga niagi tag Old Testament readings from Genesis, Exodus, Leviticus, the Pentateuch, the five book of Moses, og naay mga moment nga magbasa ta nga usahay maglagot ka ba sa Ginoo? Kay ngano man ang Ginoo nga na may mga bata gipangpatay og tugon pagid siya nga ang tibuok nga mga Palestihanon kinahanglan nga puuhon, walay ibilin pati mga mananap, patyon tanan. Unya makapangutana ka unsa kini klase nga Ginoo nga atong gialagaran. Pero sa prayer ni Jesus Christ didto gyud gipakita, gi-reveal og maayo kung unsa gyud ang batasan sa Ginoo. And katong prayer ni Jesus Christ, because Jesus is the sacrament of the Father, siya mao ang dili makita, ang Dios Amahan nga dili makita, gipadayag pinaagi sa Dios Anak. O gipakita gid niya unsa gid ay ang kasing-kasing sa Dios. Nga puros man gyud ay gugma. O gusto niya nga mahiusa ang iyang katawhan. Kung mabasa nato sa verse 21 nagaingon, nagampo ako kanimo nga mausa unta sila. Ang gipasabot ni Ginoong Hesus, kini nga senaryo man god. Human niya pikas-pikas ang pan dito sa upper room sa Jerusalem o gihugasan ang mga tiil sa iyang mga tinun-an. 500 meters ni baklay siya ngadto sa Gethsemane kay magsugod na siya sa iyang passion, sa iyang kasakitan. O the night before the passion of Christ, before sa iyang arrest, na iyang last wish, samahan. Kini nga mga pag-ampo. O ang iyang pag-ampo, ang iyang last nga wish, nagaingon siya, nagampo ako, nga mausa unta sila kita, iyang mga katawhan. Mausa unta sila amahan, mausa unta sila dinhi kanato, sama nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo. Aron mo tuo ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako. We can only convince the world that we are Christian, mga igsuon, kung kita dili magpinahitay. Kung kita nga katawhan sa Cathedral of Christ the Redeemer, mahimo lang ta nga tinuod nga proklamasyon sa mensahe ni Kristo ug mutuo mo kumbinsi ato mga silingan nato kung kita magkahiusa. And sa last second verse, niingon siya, okay. Verse 24. Amahan, gihatag mo sila kanako og buot ko nga bisan asa ako atua usab sila aron makita sila sa akong himaya. So ang wish gid ni Jesus Christ nga kung asa siya tua pud ta. Mao bitaw niingon siya nga mawala ko sa kadyot. Lain man ng Ginoo manultigon kay ay ang kadyot is 1,000 of years man day. Di ba? Ingin siya mawala ko sa makadyot pero ay mong kabalaka dili ta mo biyaan sama sa mga ilo. Sama sa mga gipangbunyagan uban sa Cathedral of Christ the Redeemer nga di na nato mabatuto kay nahuman
Istorya mi panirimi gay na yung nga daghan gipang bunyagan diri nga nahimong orphans. Nahimong ilo tungod kay wa man sila na matuto sa pamilya. Wa man sila nakakaon sa lamisa sa pamilya. Kung unsay giset dia on the table. Ato naman sila gisultian ilang mga ginikanan, wa naman ta nagkulang kanila. Pero nakasulod sila sa kagirian sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios. Og ang wisdom ni Jesus Christ is this: kung asa siya, dito punta. Mo bitaw yung siya nga, I will prepare, guwapo kayo, no? Siya gid mismo nangamot. Insa mo una ko sa langit. Kay andam mo na ko ang inyong mga lawak. May dili ba na maayong balita? Nga ang Diyos mismo nagpasalig. Nagsaad siya. Og dili siya sama sa tao nga hilig kayo sa Colossus 3:9. Bakakon. Og nagpasalig siya, nagsaad siya, muuna ko sa langit, kay akong andamon ang mga lawak para kaninyo. Kay para aron sa ingon, kung unsay na sinati na ni Adan og ni Iba dito sa garden nga nag-uban sila sa Dios, masinati nato sa diyang wala pa nabuak ang plano sa Ginoo. Since from day one in Genesis, God always find way to restore man back to Him. In Genesis chapter 3, verse 8, they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Sa ato pa, ang Diyos ug ang tao nagkuyog-kuyog na diay dito sa garden sa wala pa ni intra ang sala. There was a fellowship or communion between God and man already. O sa Genesis pa lang, sa diha nagkasala ang tao ug nahilayo sa Dios. When they were naked, when Adam and Eve found themselves naked, hubo man diay sila. Ngano nasayod sila nga hubo sila? Tungod sa sala. Naanay malisya. Malice came in and they hide. When God walks in the cool of the day, they heard the voice of the Lord. They heard their Lord walking and they were hiding. And when God said, "Where are you?" He said, "Lord, here we are. We are hiding because we are ashamed, because we are naked." Who told you that you are naked? Did you eat the fruit? Nasayo na dayon ang Ginoo. Ngano niingon man sila nga hubo sila nagikaon yun, no? Niingon ba ko nga ayaw? Ang babae mong good Lord, kini mo gihatag nako nga babae, Lord. Babae gano'n mo nagibuhat. Ang imong gibuhat, Lord, nga bitin. Dito man na sa Satanas sa bitin. And God said, "From this day on, I will put an enmity between you, woman, and the serpent. You will bite her heel, and you will crush her head." Insya sukad karon, ang babae o ang bitin magkaaway na. Paako nimo ang iyang tikod, apan imo tumban ug bukon ang ulo sa bitin. And by saying, after several millennia, Mary nabuhi sa Santa Maria ug nipakita si San Gabriel sa iya nga magmabdos ka, bulahan ka, nga babae ka, gipili ka ug magmabdos ka, diingon siya, "Be it done unto me according to your word." Ug nisugot siya sa plano sa Dios. Apan ang unang Maria, nga mao si Iba, wa siya nisugot sa plano sa Dios. Mao bitaw iyang gikaon ang bawal. Apan si Maria, bisan pa man sa iyang pagkasimpol nga babae, inaingon siya, "Akong tumanon." And by saying so,
He crushed the proud head of the serpent. Ngunang theology na maigsoon. Ngano ka na makita yung defection ni Ma'am Mary nga na ay serpente sa iyang tiil nga nagpaak og prutas. Muna siya. She crushed the proud head of the serpent, the ancient enemies, the opposer, the accuser of the brethren, Satan, formerly known, aka Lucifer. No? So, sa first pa lang sa Genesis, makita nimo ang Ginoo nga sa diha ang tao nakasala, iyang gisakripisyo ang mananap. If you have your Bible, you can we can visit the book of Genesis, no? I just forgot to write. Genesis 3:21. And the Lord God made for Adam and Eve a garment. The Lord God made for Adam and for his wife garment of skin, a cloth for them. Genesis 3:21. The first sacrifice was for the clothing to cover the nakedness and shame. Og nagsakripisyo ang Ginoo og karnero. Og nasayod ta kinsa ang perpekto kang karnero, the Lamb of God who covers our shame and our nakedness. That point to Jesus, the true sacrifice, family unity restoration is the heart of God since day one. Baog hindi ay ni ang kasing-kasing sa Dios. God is a family. The Father, the Son, and the Holy Spirit is a family. When Jesus came to earth, He came through a family of Mary, of Joseph, and Mary. Ang Diyos sa langit, pamilya siya. O si Kristo, pag-ani sa kalibutan, niani siya sa usa ka pamilya nga si Santa Maria, si Jose, o si Mother Mary. The devil, since the beginning, is the opposer. He destroyed the family, the first institution that God created. This is the only way that he can hurt God. According sa studies sa angels and demons, before the war in heaven happened or occurred, there was a plan. And Lucifer was there listening closely because Lucifer is a seraphim, the burning one, the one that burned, no? Nagdilaab siya tungod kay duol kay siya sa Dios. And he is like a six-winged creature. No, ang one of the wing itabo niya sa iyang mata, tungod kay ang the lustrous or the glare of God's glory, he cannot stand. No? Then one of these wings iyang ginagamit to fly and the other wing. So, he is what we call kaning the burning one, so close to God. In fact, one of the study is he is one, but he is the worship leader. Before musulod ang Ginoo, muuna si Lucifer kay worship leader man siya. So naanay prelude. Ug nakita niya nga nindot man di kayo ang Ginoo. Ug ingon siya, I will ascend myself and become like him. Muna bantayan nato atong kasing-kasing kay ang Luciferian spirit nagtuyok-tuyok sa kalibutan. Gusto gid ta mopuli sa mga leader. Daoton ang mayor kay siya na mo mayor, di ba? Daoton ang gobernador kay siya mo gobernador. Daoton ang obispo kay nailaing gusto mo obispo. Gusto gid ang tao gyud batasan gid sa tao kitay hari. That is what we call Luciferian spirit. Kanang gusto gid nga mahimutang hari og maghari-hari dayon kung mahari na. And the plan was God will become man. Inani ang plano sa langit. Nakadungo si Lucifer kay he is so close to the Holy Trinity. There is a plan that God will become man. Ang Diyos magpakatao. Okay na to ka Lucifer. But the worst part is through a virgin's birth.
Ingon siya pagpakatao siya pinaagi sa babae nga tao nga ipanangkon siya pinaagi sa babae. Ug niingon si Lucifer, if that is the plan, I will not serve. If that is God's plan, I will not serve Him. Because in the ranking or hierarchy of angelic hierarchy, God, angels, ang human being tura sa ubos. Then God, lakbayan niya ang pag-anghel mo dito sa human being. O ang tanan nga mga anghel required nga musimba niya. O samtang simbahon siya, naas siya sa sabakan sa usa ka tawo. Maobitaw nga naay pamalandong sa mga theologian and even saints. Walay makalabaw ni bisan isa kagamhanan nga tao sa tibuok kalibutan gawas ni Santa Maria. Bisa pag-isahon mo ng tanan Santo Papa o mga patriarka, mga anghel sa langit, walay makalabaw kagamhanan sa iyang inahan. Tungod kay kung mangita ka og tao nga close kaayo ni Jesus Christ, close kaayo sa Ginoo kinsa man, si Pedro, ablay-ablay ra man to si Pedro. John the Beloved, higda-higda ra man to sa dughan. Wa gyud makalabaw sa inahan. Nga mao'y nagsabak, literally, kaniya. Mary is depicted sometimes as 12-star general. In exorcism, he is always invoked the intercession of the mother. Kung naatay 5-star general, Mary is 12-star general. Ganun 12-star general man. Book of Revelation chapter 20. And behold, I saw the Ark of the Covenant. And I saw a woman standing. The sun is beneath, the moon is beneath her feet, and he shined like a sun. And the 12-star was around her head. She is crowned with 12 stars, symbol the 12 tribes of Israel. And she is the Ark of the Covenant. Kinsa man ang Ark of the Covenant? Kinsa man ang nagsabak sa Dios? Di ba si Maria? Unsa man ang Ark of the Covenant? Sudlanan sa lawas ug dugo. Unsa man ang nasa tiyan ni Mama Mary? Ang iyang lawas ug ang iyang dugo. No doubt that the strongest man in the house is not a man but a woman. And Lucifer says, I will not submit, I will not obey. And there was war in heaven, and to make the long story short, 1/3 of the stars were swept. Meaning 1/3 sa mga anghel na kumbinsin ni Lucifer nga mag-uban niya. And they were cast out from heaven. Og diri sila sa kalibutan ng suroy-suroy karon. Og ingon si Pablo, they are like a roaring lion. Di ba? Seeking for someone to devour. Kung ikaw magluya-luya, magpalayo sa pamilya, sa iglesia, kanon gid ka. Kung mag-inusara ka, bisa pag-liyon ka, I'm telling you. Kita na mo sa lida, kanang usa ka liyon, tabangan og haynas, tag 30 kabuk haynas, kanang ang liyon, mamulayo siya sa iyang kauban. Mag-inusara ang lion, the lion king of the jungle, attacked by the hyenas, gitabangan, patay ang lion. Kung nagtuo ka nga lig-on ka, nga pagkristohanon ayaw kumbiyan sa maigsoon. Suluba og dawata gyud ang grasya sa Ginoo. Kaya nga naman, wagi may laki na to. Bisa pag unsa kakabalaan the way you think. Satan hates the family because it is the very heart of God. It is what God is. The earthly family is the sacrament of the very nature of the one triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang pamilya kuno nato diri sa kalibutan, mauni ang pamilya sakramento sa pamilya sa langit nga mao ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. And the only way si Satan makabalo sa Ginoo kay di man siya makasumbag sa Ginoo.
ang pamilya, ang mga pinangga sa Ginoo nga kita. Dire, gusto niya bungkagon ang pamilya nato. Mauna maigsuon maluoy mo, kanamo, o sa atong mga silingan, iampo ninyo na. Tungod kay ang yawa, dili matulog. Why toothbrush? Why pahulay-pahulay? Dagko na kinang mga aibag. Kabalo man sila, their time is limited. Wa sila'y pahulay. Maglinla na to. Mupasok siya sa inyong cellphone. O mag-text mo ingon nga, buutan ko. Ambi ang imong password, ambi ang imong email ad. Si Asol, na scam, ba ko ito ngayong adlaw? Kinsa sa inyo nagpadala dire? Si Dikon Aye in town. Nakapadalag 1.5. Naghahap that last 2 days na akong kuya sa Philippine Eagles. Siya, wala na lang ka online kuya. Nya, luspad kaya yung tanong niya dagway, 16,000 yung ipadala. Kay ako lang yung noong nangayo. Siya, pare, baya ka? Malabang dua-dua pa ko. Pare mo na ko profile nito. Kato sa naibaw alam na ako. O daghan ni diri ang na-scam. Maigsuon. Akong challenge ninyo. Absent sa mo sa social media, be? Absent sa tagadyot. Wa man, di man ta mamatay na na. Di ba? Absent sa gamit sa tag-cellphone ka lang, tawag lang sa uguan text. Mura bang ganyan necessary? Pwede man ta mabalik, hinay-hinay. No? Pero pag ampo mo, pangayo mo gaydan sa Ginoo. Kay ang yawa, kung gigamit ni sa Ginoo para masabuwag ang maayong balita, gigamit sa ni sa yawa para musulod siya diya. Kabalo mo ang yawa, ang style sa yawa, awat-awat. Muna ito bantayan. Ang tanan nga iya sa Diyos, awato na niya. Altar, na sila altar. Sakripisyo silang bata. Ang ilang cross, na po sila cross, pero ilang cross, ilang gibali. Na sila mga santos, pero ilang mga santos, mga demonyo. Na sila pare. Di ba? In California, si Anton LaVey, the first satanic high priest na nagpaila sa tibok kalibutan sa US, patay na siya. O before siya namatay, niingon siya nga murag, it is true. Niya, namatay na siya. So, tinuod ka na yung Diyos. Di ba siya magtuog na yung Diyos? So, muna maigsoon. Satan hates the family because it is the very heart of God. It is only in a family that a man can be a priest. Kamu nga mga tatay nga wala gi-ordain, think of this. By God's authority, gitagaan mo niya nga mahimong pari. You can lay your hands and it is valid. Kung inyong ipandong ang inyong kamot sa inyong mga anak, when you rebuke Satan, invoking the name of Jesus, the demon, bisan pag unsa nga prinsipe sa demon, mupatuo na sa inyo. Tungod kay naay authority nga gihatag ang Dios diha sa pamilya, mauna nga akong challenge kung wa pa mo nakasal, dili pag yun mo matawag nga pamilya. Mura lang mo og nagpurma-purma mong pamilya. May gali kay naay grasya sa Ginoo. Mauna sa wa pa nakasal diri, pagpa-schedule na gid mo. Kaya nga naman, importante kayo ang inyong priestly authority. Kung dili ko ninyo gamiton, inyo na dula-dulaan, atakon mo sa demonyo. Unya maglihans-lihans mo, wala na bearing, kaya nga naman, wala may sakrament na. Wala man mo na institutionalize as man and woman and eventually become a family. Mga papa, diha lamang sa pamilya, within the fold of the family, that you can cast out Satan, you can release blessing to your daughters or to your children and set direction for the family. In conclusion, Jesus Christ was praying to the Father to unite the family and make it one. The entire Christendom is God's family, purchased and redeemed by the blood of the divine Lamb. So ang the Church of the East, the Church of the West, the Roman Catholic, the Eastern Catholic, the CEC, the Reformers, Protestant, Evangelical, and Charismatic are scattered and divided family of God. Sa tinuod lang. One time, nag-istorya ni Padre Rex sa Sakristi, ang kaning synodality ba, ang kaning mga councils, no?
gibuhat kay para mahil ang simbahan. And kana nga first schism nag-start sa 1024, mao tong una nga ihil. Ba pa kung ako ug ikaw atong tatay nag-away, wa nakasinabot, mubalik ta sa atong pinakatatay gid unsay day problema didto sa 10th century. Kato nga issue unsay issue didto. Pag maukay na to, kita nga mga anak-anak diri, maukay ra pud ta kadugayan. But it will take time. Maubot ta si Kristo nag-ampo amahan. Hiusaha kami. And I believe that God the Father will listen and grant the request of God the Son. Dili gid niya i-deny ang pag-ampo ni Ginoong Hesukristo. God will reunite His family and will become one family. The prayer of Jesus on the cross, it is already finished. Insya nga naman, Father, i-unite pa man nga nahuman naman ang trabaho ni Kristo. May igsoon trabaho to ni Kristo, humana. Daw be kay iya mang-share ang iyang ministry nato. Og sa pag-share niya sa iyang ministry nato, akip ang iyang kasakitan, ang mga pag-antos nga mao ang makapahimo nato nga santos. Inumdumin yun Dili ta mahimong santos kung dili kita mag-antos. Mga amahan, dili ta mahimong santos kung dili nato agwantahon. Ang dili na maagwanta nga pamilya, asawa, anak. Mga asawa, dili mo mahimong santos kung dili ninyo agwantahon ang inyong mga bana. Akip ang inyong mga anak nga dili gyud na maagwanta og dili na masabot. But why are we still here? Asa mo sa tapaingon kung di ta mag-antos? Dili ra ba ta kasulod sa langit kung di ta santos? Kabalo mo ta maigsuon nga ang langit po'y anan sa mga balaan? Og ang Spanish, og ang Italian word, Latin word sa balaan, santos, santo, sancti. Mo na nga di kita moingon nga, di na ko mapakasantos, Father. Uy, bawal sa langit ang dili santos. Tungod kay si Bilmar ang dili bawal. Mabito na ingon si Kristo, ang iyang trabaho sa langit ni Kristo sa krus muna, ingon siya, it is finished. In Greek, titilistai. Kabaro mo Mason, ang word nga titilistai, sa military nga term na siya, mission accomplished. The battle is won already. Sa business na siya, kung imo lang i-adapt sa business, it is applicable militarily, in business, and in court. In business, when you hear the word titilistai, it means the debt is paid. It is finished across. The debt is paid. Bayad na ang imong utang nga dili ta makabayad. Ang gyera sa atong kinabuhi nga dili na to kaya daogon si Satanas. The battle is won militarily. The mission is accomplished. Kinsa sa inyo rin nakasulod ng prisuhan? In the criminal court, the word titilistai is the sentence is served. Ang imong sentensya, imo nang gibayran sa dugay nga panahon nga imong pagpapriso. So the word titilistai, meaning the battle is won, your debt is paid, and the sentence is served. Maunang gibuhat ni Kristo ngadto sa cross. Amen. Palihog manindog.